First of all, maraming salamat sa Montañosa Film Festival sa pag-invite sa amin dito and sa kumbaga pakikipag-collaborate din sa Silicon. Actually, napakagandang festival nitong Montañosa. Higit pa sa filmmaking, higit pa sa panonood ng film ang magpunta dito at maging part ng Montañosa. Kundi parang isang culture, kumbaga parang na-experience nyo yung culture hindi lang ng filmmaking kundi yung iba't ibang region dito sa Pilipinas. So kaya congratulations sa Montañosa Film Festival. Napaka-successful ng event natin. Tapos congratulations din sa mga filmmakers na nandito. Napanood namin yung mga films ninyo. Actually, kumbaga nakaka-proud lang din na mapanood yung ibang films. Tapos masasabi natin na napakarami pa ng kwento, napakarami ng concept na pwede nating mapanood. Kaya kung may sa mga filmmakers na nandito, congratulations din sa inyo. Ang masasabi ko lang sa Montañosa is yung partnership natin with Cinegoma is umpisa pa lang to ng marami mga taon. Tapos higit sa lahat, syempre, ulitin ko ulit na kayo na yung idol namin when it comes to film festival. So, kung ano man yung ginagawa niya dito sa Baguio, makakaasa kayo na gagawin namin goal na magawa rin namin yung ganitong klase sa Quezon City. So, tapos isa pa, ang pagkakaiba naman ng Montañosa sa Cinegoma, kasi sa Montañosa is iba't ibang region galing sa iba't ibang lugar. Although ganoon din naman sa amin, iba't ibang region din, pero more on ang Cinegoma Arty Rubber Film Festival kasi ay isang film festival na kumbaga ginawa siya ng isang rubber factory. Kumbaga hindi naman talaga kami sa film industry, kundi isang engineering company kami na sinimulan namin gumawa ng film festival para sa mga tao namin, para sa mga kumbaga maturuan yung mga tao namin ng filmmaking as part of our training. Kasi sa filmmaking marami tayong matututunan, including project management, teamwork, creativity, critical thinking, at napakaraming values and lessons na magagamit din natin kahit sa ibang career. Tapos, inopen din namin yung festival namin sa ibang filmmakers. Hindi na siya exclusive lang sa mga employees namin, kundi open na rin siya sa lahat. Kaya yung mga nandito ngayon, baka gusto niya rin sumali sa amin. Welcome po kayo. Tapos, ang ko lang sa Cinegoma kasi is about different industry naman. Kung yung mga filmmakers na sa iba't ibang industry outside ng media, multimedia industry. So, yung iba nasa engineering industry na, yung iba naman nasa corporate na. So, parang yung natatago nilang passion when it comes to filmmaking ay nailabas nila dahil nga dun sa festival namin. So, parang nakaka-relate ako dun sa iba't ibang region. Sa amin naman, iba't ibang industry naman. Pero, tulad nga nung sabi ko, sa panahon ngayon kasi parang napakadali na gumawa ng pelikula. Kasi yun nga, cellphone lang natin, pwede natin gamitin. Tapos, marami tayong pwedeng maging inspo. Hindi katulad nung araw na yung mga video ka, may mga talagang malalaki, mabibigat. Ngayon, magagaan na. Pero, napapansin ko lang, kahit madaling gumawa ng mga film ngayon, iba yung filmmaking sa content creation. Kasi kahit sino pwedeng gumawa ng content, pero hindi lahat pwedeng gumawa ng film. Yung mga nakakagawa lang ng film ay yung mga tao na may passion at may puso sa paggawa ng pelikula.
you, Xavier. Actually, sorry naman, no, it's very unique also to have a film festival that would cater different people from all walks of life who are not in the media industry or in the filmmaking industry na empowering those who have entered a profession. Siguro kasi alam naman natin din kasi hindi ka talaga yayaman sa filmmaking or sana, di ba? So yung iba talaga, they would choose other path, but they still have the passion. And ayaw nila mawala yung passion na yun. So, Siligoma Film Festival is one that will help these people na at some point divert their attention to something that they really love. So, if you're in a different pathway right now and you still love filmmaking, at least meron kang isang pupuntahan ngayon. So, we have here the Siligoma RK Film Festival. Now, simulan na natin talaga officially. No? So, sabi nga kanina ni Direk Z, a lot happened in the past week, but Direk Z, shortened version na yun. Because last year, it's a full week, 7-day of celebration, kaya nag-cut down tayo to 5. But what's your most favorite part? And bakit? Well, sa tunay na buhay, lahat naman yun ay magiging paborito mo. Kasi parang lahat ng experience ko pagpunta dito ay so sure na nakakaganda siya sa growth mo, hindi lang yung isang filmmaker, kundi din ng tao. Kasi ang lakas nung yung sa Kapwa Award ni tataligan kagabi, ang lakas ng ganun feel set. Kasi nararamdaman mo talaga yung community, so part talaga siya. Maliban dun sa deliberation, kasi yung ginagatasan din yung mga jury members, yung mga pelikula, na pagdating sa dulo, yung lumalabas talaga yung ganda. Parang gano'n eh. So, gano'n kasi talaga dapat yung pelikula after yung mga panood, kailangan yung pag-usapan para mas yung makapag-bring up ng discourse, nag-agree ka ba sa pelikula na ganitahan ka ba or hindi ka bang mag-critic eh, hindi parang creative yung constructive yung criticism in a way na lahat yun yung bring up para mag-grow kayo sabay-sabay. Parang gano'n. Yun yung isa sa mga paborito. And then pangalawa, gusto ko pa rin yung yung screening din sa Ilika ng Black Rainbow and then may question and answer. Kasi yun pa rin talaga yung natitest mo, nababalidate mo yung connection na nakikreate ng pelikula mo doon sa mga tao. Sabi nila yung una, pinaka-importante daw na elemento sa paggawa ng pelikula ay yung connection na nabubuo mo, yung filmmaker din sa pelikula mo, at lalong-lalo na yung connection na nabubuo ng pelikula mo sa mas nakararaming tao. So with that, nakikita mo kasi, pag nagkakaroon ng literal kasi yun na nagkaroon kayo ng connection, parang gano'n. Pero kapag wala ka na, ano yung connection na mag-create ng pelikula mo sa ibang tao, even without Q&A, parang gano'n. Doon mo siya nababalidate. At feeling ko, mas doon mo na pikita yung kapangyarihan ng pelikula para makapag-ambag somehow, para mas maging better world ng mundo ito. Parang gano'n. So, doon mo na-test na kung ano man yung connection, kung ano man yung nakarating na mensahe or whatsoever sa audience, doon nagsisimula yung kapangyarihan ng pelikula, yung paggawa nito. Yun yung dalawang paborito ko na nangyari. Actually, during grand jury deliberation, this is my fourth time actually. Grabe rin talaga yung ginagawa nila. Yung, let's not siguro hindi mapigisa, pero paano ba? May tamang term. Oo, pinipigan talaga nila. Like, every one of them has their own say din and take. At saka, tama rin naman, nakakabilib din naman yung iba't ibang take in ng filmmakers in the different social issues. Yung tipong pati grand jury, magdi-discuss, at sasabihin, tama ba? Di ba? So, yun lang, yung syempre yung mga nandito, ang essential syempre ng Montañosa, unang sa lahat yung mga pag-create ng community, yun naman talaga yung point. Pero, but still, since it's a competition, may mananalo at mananalo. Pero the point na nakapasok na, gaganda ng pelikula sa tuong buhay. Kaya mas nahihirapan kami dun sa pag-deliberate kasi hindi magkakalayo yung grades. Parang gano'n, hindi magkakalayo yung scores and rank. Tapos ang dami namin, iba-iba yung number 1 namin. Hindi parang gano'n.
So, mas mahirap yung ganon. Tapos, syempre, as jury member, hindi mo naman sa kailangan ipagtanggol, kundi kailangan mo ipakita yung punto kung bakit mo gusto yung pelikula. At I think yun yung healthy way para maipaliwanag mo dun sa tao. Kasi tayo nga mismo, yung dalawang mata natin, magkaiba yung nakikita nila pag pinost mo yung isa. Paano na lang kaya kapag ibang tao, tapos ang sabihin ay yung perspektibo, magkaiba ng pananaw, depende din sa pinanggalingan and all. Ang ganda, kasi sa tumutong way, syempre makasama mo si Dicte Ocampo, Raymond Red, si Kiri, si Don, si Armin. Ang dami mong matututunan talaga sa kanila. Kasi nakikita mo, unang-una sa lahat, na ang mga tao ay may iba't ibang pananaw pagtingin doon sa pelikula. Depende sa mga values or kung saan sila nanggagaling. And then, that's always fine. Okay lang yun kung magkaiba kayo ng perspektibo since ang pelikula ay isang sine, lagi siyang open, lagi siyang subjective, lagi siyang open for opinion at kung ideas ng iba't ibang tao. Ganun talaga. Yun yung punto kung bakit siya ginagawa para mapag-usapan at magatasan yung ano ba talaga yung pinupunto, ano ba talaga yung purpose kung bakit siya ginawa. At the very end, pag natalakay nyo na lahat-lahat, bumabalik-balik sa'yo, ako bilang jury member, bumabalik-balik sa'yo lagi kung ano ba talaga yung tunay na pelikula at bakit siya ginagawa or bakit natin siya pinagpapatuloy. Lagi-lagi naman nagpupunta dun sa dulo. Nagro tayo lagi dun sa kapangyarihan ng pelikula, hindi lang to express kung ano man yung nasa loobin natin bilang mga storytellers, kundi kung ano yung pagtingin natin dun sa nangyayari sa ating paligid. Thank you so much, Direk. Actually, ang lalim, but you know, they've been doing their job very, very well in the sense na we are also learning from our end. And syempre kayo rin, magugulat din naman kayo, no? Every time that we have them sharing their stories, sharing their experiences doing it. But at least we get to see how they do it. We also improve our craft based on their inputs as well. So that's coming from, of course, a member of our jury. This time naman, let's hear dun sa isang naging participant ng MFF and now growing further, being a national filmmaker as well. So, Kuya Julius, proudly share your experience from your year one with Montaños and now with Cinema Live. Year one ko is as a producer. This was my first time to work on with fellow Cordilleras and coming up with a film na hindi ako yung nagdi-direct. Although muna ako naging director because my first film was shot in 2019. 2021 yung first year ng Montaños Film Festival. But dahil kinuha ako nung entrant na si Manalinget Arades Bibal to work with the Pagsasan, which is the Kapwa awardee ng Batch 1. So sabi ko, yes ko lang, maganda to because we're going more local. And then pandemic pa, so paano tayo magkakaroon ng mode of expression. So, umayag na rin ako maging assistant director niya for the film. Since alam ko naman na si Ate Lynette was more of a theater director. Because it's her first film. So it's a part of one who can engage in film. Doon ako sumuporta as producer. After being a producer, ginawa ko is helping other Montañosa Film Festival entrance sa distribution. Yun kasi yung mga iba't ibang bagay na hindi natin nakikita. But we also need proper distribution platforms. And sila mag-film freeway. And then deliver sa film festival. Parang gano'n. Pero yun. So, for batch 1 din, ako yung nag-submit ni Isong Santos ng kanyang 14 days sa film festival. And then batch 2 kay Chef Padua sa kanyang carbon heater.
So, yung mga yan nakapasok sa International Film Festivals after. Until 2023. 2022 pa rin, submission ng Cinemalaya for 2024. Nung sinabit ko, sabi ko, ay, nasabit ko na. Hindi ko alam. December ng 2022, tatawagan ako to pitch. Depende. January ng 2023, tinawagan ako to be part of the film lab. Then, the rest is history. 2024, nangyari na yung Cinemalaya. Although, we really had enough experience because we didn't have the money. Pero, sabi namin, i-survive natin. Hindi tayo papalubo. So, if some people are waiting for the release of the wedding dance after Cinemalaya, antayin ko rin natin. Nag-iibon pa kami. Even distribution entails funds. MTRCB, may babayaran ka. Distribution, magbubuka sa sinihan, mga daming mga bagay na kailangan. So, tapos post-production, nabitin kami sa budget. Aminin ko. So, babalik kami sa post-production. So, baka natin, ilalabas pa rin namin si The Wedding Dance ng Mother Day natin. And this is our commitment. So, filmmakers, marami, si Zig, from Huling Halik, to makikita natin yung development niya, from Huling Halik to Green Bones. Diba? Parang, makikita natin naman nandiyan yung journey, yung struggles and everything. Iniyakan na natin yung mga pelikula natin. Pero, nandito pa rin tayo, diba? I only started getting engaged in films in 2012. It's 2025 ngayon. So, gano'n. Daming struggles. Na-produce ako ng full length. Which was in 2015. The experience, like, nagbenta ka na ng lupa para lang magkaroon ka ng budget pa pelikula. Tapos parang 1/8 lang nung budget mo yung buhay. Na ganun struggles. Pero ito pa rin naman ako. So, ganun pa rin. We push on. We push forward. Comes Montañosa Film Festival, and then from a producer to further full-length director. Since The Wedding Dance is my first full-length. Ganun pa rin. So, kung babalik man ako, balik din ako, actually, bumabalik ako sa community. I'm now working with indigenous voices, which is, Crudway, mobile filmmaking sa outskirts, sa countryside. And that's part of the commitment sa communities. So, kahit saan ka, ng platform, so Montañosa, Cinemalaya man, or even your own grassroots. Thank you, good reviews. This time, let's also hear from an actor. Also an essential part of filmmaking. Probably, Yuki, help us understand the process of like being a good actor in a film. Like, how do you process from script reading until you get in front of the camera and be a good actor? Okay, I just remember these people, you want that? When I get to a role, Paramount role, producer asked me, are you okay, right? I said, I definitely know. Okay, I said, with English, okay. He said, your line is not English. Irogan. What is Irogan? I never hear Irogan. Tadawara, that I just get other information. And
more Baguio. Mountainside. We are Baguio. I know Manila. And many people. But I didn't know Baguio. My image of Philippines is very hot. But when driving to vacation, every day raining. Very cold. I didn't bring my jacket. Very cold. My memory of Kalapata Dubai, oh, that time was very cold. And always traveling to the Benwa, Ilocano. When I flew in Ilocano, but what is it from this? I'm very familiar with Ilocano sound, but I don't understand. Yes, Miyuki actually did some Ilocano line during his film, and probably it helped us to introduce you the process with Miyuki. So,